Hello, Kathden fans! Kath, pinost ang regalo ni Alden sa kanya. Tapos, hanggat wala pa, mas lumalakas pa ang Kathden ngayong 2026, no? From 2025, mga kasambreros. Tapos, magiging mayor na ba si Alden next year, no? Kagaya ng inyong napakinggan, mga kasambreros, or papahingan pa lang. Mamaya dito sa kanyang sasabihin kung tatakbo ba siyang mayor, no? So kung tatakbo siyang mayor, ay siya na talaga ang mayor, Mark Alcala, mga kasunod, at hindi si Mayor Mark Alcala, kundi siya na talaga ang mayor, mga kasunod. Unahin ko ito, ang cute kasi sina Papa Ted at saka si Lexine, no? Pakanta-kanta. Sabi dito ni Mama Min Bernardo ay pakanta-kanta na lang daw, no? Sina Papa Ted, mga kasombrero sa labas. Ito po ay kanyang Instagram story kanina, mga kasambreros, no? Ang laki na ni Lixin, para magkasing tangkad na sila ni Papa Ted. Magkasing tangkad na sila ni Papa Ted, mga kasambreros. So, ang bilis ng panahon. Hindi ko alam kung saan sila dito. Sa labas sila, mga kasambreros. Parang nasa, hindi ko alam kung, parang mga Amerikano to. Hindi, parang sa Makati, mga kasambreros, no? Palakad-lakad sila. Tapos si Papa Ted ay papakanta-kanta, mga kasembreros, no? So parang sa Makati nga ito, no? Mga kasembreros and mga Kathinatics. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. And of course ay wala si Ma'am Kath dito, no? Sila lang yata. Tapos ito yung mga kuha, no, sa Amerika, posted ng Fulkerson family, especially si Ma'am Riza Fulkerson, mga kasembreros. Isa dito ay kumain sila, nasa long table sila, mga kasembreros. May isang kapatid si hindi ko kilala tong isang babae na parang kasing edad ni Tita Jo, or mas bata ng konti kay Tita Jo, mga kasembreros. Dito ay nag-aantay yata ng mga in-order na pagkain ng Fulkerson family, no? Dito sa long table. Tapos ayun, si Kuya RD, no? Si Kuya Richard Daniel, mga kasembreros, na kapatid ni Alden, ay magkatabi sila sa dulo, mga kasembreros, pareho naka-glasses, no? Naka-smart glasses yata ito si Alden, para updated kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Tapos of course na Riza, sina Angel. Tapos may isa pang post si Riza dito, or si Riza. Hindi ako sanay sa Riza, no? May pinost si Riza dito sa Tesla. Wow, pumunta. Tesla, 'di ba? Nagbebenta ito ng mamahaling kotse. Baka bibili si Alden ng magulat na ng time, bagong Tesla car na si Alden, no? Pero kabili na niya yung kanyang no, yung kanyang yung kanyang nakaraan na kotse. Pero hindi natin alam, no? Baka anong pumasok na naman ni Alden sa mind, no, sa isipan ni Alden. Baka bibili siya bigatin na naman. Bigatin na naman kung bibili si Alden ng ng kotse na Tesla, mga kasembreros. Panregalo niya kay Catherine. Hindi, joke lang po, mga kasembreros. Nasa isip ko lang yan. Tapos yung isa dito, may isa rin picture na share pa si Riza. Nasa labas sila. Tapos of course with the whole family. Tapos siya yung may hawak ng camera. Si Alden dito ay si April, si RD, si Angel, matangkad na bata rin si Angel, mga kasembreros. So parang nasa sila doon, nasa highway, or nasa gilid ng isang establishment sa gilid ng highway, mga kasembreros. So enjoy yung Fulkerson family. Tapos ito si si Daddy Bay nag-share ng isang video clip, no, na parang nagmamaneho siya yata doon sa Amerika. Kotse yata ito ni kotse yata ng isa sa mga kapatid niya din, mga kasembreros. So ang cute lang ni Daddy Bay. Kasi kahit hindi niya hinahawakan yung hindi niya hinahawakan yung yung manibela. Kaya pala pinost niya, mga kasembreros. Grabe. Parang siya, parang sensitive sa Grabe, no? High-tech, mga kasembreros. Kaya pala pinost niya. Kasi napaka-unique, kasi yung mismong kamay niya, kahit hindi nakapatong dun sa manibela, ay parang siya, no? Receptive or sensitive, mga kasembreros, sa human skin. So grabe, high-tech pala ito, mga kasembreros. Hindi basta-bastang kotse, mga kasembreros. Kaya pala
pinost ni Papa Daddy Bay, mga kasembreros. Tapos si Alden naman ay nag-post kagabi yung kanyang Casino Plus na brand, mga kasembreros. Yung sinasabi niya dito na mulan pa rin sa Casino Plus ng Ampao Rain, mga kasembreros. So a total of 1 million pesos, mga kasembreros, na angpao. So hanggang January 14 pala ito, mga kasembreros. So araw-araw, mga kasembreros. So first come first serve. Tapos pag mas lalo kang nagjo-join, of course, ay mas marami kang chances. Mas mabilis ka mag-click, ay mas marami kang chances na manalo, mga kasembreros. So yun po, no, kung gusto niyo lang pong sumali. Tapos ito yung isa sa mga main items sa atin, kung tatakbo bang mayor si Alden. Hindi ko to nakuhaan, parang random question ito. Mamaya papakinggan natin, mga kasembreros. Si Leia M ang nakalagay dito na pangalan, mga kasembreros. Pakinggan niyo to mamaya, mga kasembreros, ha, para kasi medyo mahina din yung audio niya, pero lalakasan ko na lang yung volume, mga kasembreros. So plano niya sa 2026 sabi dito ay tatakbo ka na bang mayor sa Santa Rosa, sabing gano'n, or tanong sa kanya, mga kasembreros. Sabi niya dito ay okay na daw siya sa tatakbo sa mga fun run daw, sabi niya, hindi sa pagiging mayor, mga kasembreros. Kasi sabi dito ng ni Leia, no, nag-post nito, sabi niya kung tatakbo ba siya ay susuportahan ng mga tao. Sabi niya dito, kahit sumasakit yung kasukasuhan, tatakbo pa rin siya, mga kasembreros, na sa mga fun run. So susuportahan daw siya ng mga andoon, no. Sabi niya, so, makikiran ba kayo sa kanya or makikitakbo kayo kapag tumakbo siya, no? Mga kasembreros, sabi ng mga tao doon ay yes, nasabing ganoon, mga kasembreros. So todo suporta kay Soy Team. Parang kakapost lang nito last 2 days ago. Kung kaya late ko na rin siya na i-post, mga kasembreros, no? Pasensya na po. Tapos may pasabog pala ang A-Team sa birthday ni Sir Alden sa January 2 hanggang January 3, no, mga kasembreros. Naghanda sila dito ng parang list of activities, pero ito pa yung gagawin nila online. Sabi dito, 6 hours ago, Alden Trendsetter, to kick off 2026 and for the first time ever, our online birthday trending party for our dear Alden Richards goes global. So talagang global ito, no? Sabi dito, we're breaking time zones. We're crossing from Philippines to the US and we're keeping the celebration rolling non-stop. Grabe. A-Team, get ready, 2 days, 1 global wave, January 2 to January 3. 2 days, 1 reason, 1 name, Alden Richards, to God be the glory. So yun yung sabi dito. Crossing time zones or breaking time zones. Talagang breaking time zones kasi si Alden ay nasa US, tapos mag-celebrate ay taga Pilipinas, no? So grabe. Kumbaga pa ito, tatansyahin na lang siguro ng kunwari 9 PM doon, tapos dito ay 9 AM, so para gising pa si Alden or ganon, mga kasembreros, no? So talagang grabe yung pagmamahal ng A-Team, mga kasembreros, or itong fandom na ito ni Sir Alden. So ito yung marami ang sumusuporta kay Alden, mga kasembreros, but this one is yung top 1, mga kasembreros. So Alden's 34th birthday, January 2 hanggang 26, the 18 celebration. So talaga hindi ko alam kung sino ang head dito. Maybe si Miss Nate Gonzaga, no? Parang siya siguro yung head dito. But I'm not sure, no, kung sino talaga yung pinaka leader ng A-Team, mga kasembreros. Tapos ito, so isa sa dalawa sa mga main items natin ito, mga kasembreros, yung magtatapos ng 2025-2026 CAF din pa rin. So mas lalong umiinit at saka mas lalong na-iintriga at mas lalong na-excite tayo ng mga CAF Fanatics, mga kasembreros, no, sa 2026. May isa dito na todo suporta din siya, no?
Of course, sina Queen Flor, sina Shianro, yung mga cast din talaga ng mga solid, no? Mother and daughter explorer. Sabi nga ni Queen Flor 2 hours ago, kahit anong mangyari hanggat walang maamin, cast din pa rin forever. So, tapos picture nila doon sa Calgary, Canada, mga kasambreros na may hawak-hawak silang baby. Tapos, yung isa dito, nakakatuwa din ito mga kasambreros kasi yung kasalan nila sa Hello Love Again na kung saan ay may hawak silang parang sing-sing mga kasambreros, no? 20 hours ago. Main and Alden updates. So, yun ang kanyang pangalan sa Facebook. Pero yung sinusuportahan niya na ngayon ay Kathden, mga kasamaras. The feeling of regretting marrying into your husband's family but not regretting marrying your husband. So, yun siya, no? Todo suporta nito mga kasambreros sa Kathden. So, naka-black and white lang dito yung quality ng kanyang picture. But of course, ay full support siya sa Kathden, mga kasambreros. And then ito, so ito na yung main item natin mga kasambreros ha. Isa sa mga main items natin. Catherine pinost ang regalo ni Alden, Catherine Christmas celebration. So, tapos sa mga pictures dito, ay of course, pinaghalo-halo na lang, no? Doon sa Christmas party ng Bernardo at saka Fulkerson family. Na kung saan ay si Mami Min kunwari may hawak na regalo. And then picture ng Bernardo family. Tapos si Alden nung paalis na sila sa Amerika. And then yung si Ma'am Catherine naman ay dun sa kanilang Christmas party celebration sa loob ng bahay noong December 24, 2025. So, alam natin na hindi gagawin ito ni Ma'am Catherine, no? Yung mag-post ng regalo, no? Na kung saan ay tahasan or malinaw niya sinasabi na mula kay Alden. Hindi niya gagawin niya. hindi niya gagawin yun mga kasambreros. Pero, pag nag-interviewan sila, na pag-interview mga kasambreros na tao dito, like mag-promo, so doon na magsisilabasan lahat, like yung ginawa nila last year, nung promo ng Hello Love Again. So, doon natin nalalaman na si Alden pa bisita kay Catherine sa Bernardo, sa Casa Bernardo, tuwing may time siya, no? According nga doon sa kanyang interview kay Sir Boy Abunda. So, yun siya. Pero ngayon, natahimik sila. They're so secretive, kumbaga patago, no? Under the table yung kanilang ginagawa mga kasambreros. But we're happy, no? Kasi nga contented tayo at saka we know na yung kanyang ginagawa in secret but not private but not secret mga kasambreros. So yun siya mga kasambreros, no? Talagang tayo ay team panatag lamang sa dalawang ito. And parati nating sasabi, they don't need to publicize everything. Especially yung mga gifts, regalo, para lang kumuha ng atensyon ng mga tao. So the more that they are being peaceful, the more that they are being private, the more that they're being secretive, mga kasambreros, or doing things na hindi nalalaman ng tao, the more naman na-excite ang Kathleen Nation, mga kasambreros. So ganun ang kanilang tandem. Hindi nila kailangan mag-flaunt or mag-public display, mga kasambreros, para lang dumugi ng tao. So, which is, sabi ni Sir Alden, private life is a happy life. Private relationship is a happy and peaceful, contented life, mga kasambreros. Tapos ito, sobrang ganda nito. 10 hours ago, Catherine Blue Hearts, be assured that God's love for you is unwavering and His presence is constant, despite others possibly causing you pain out of frustration or envy. Remember that truth remains unshaken. As Gandhi said, even if you are a minority of one, the truth is the truth. So, yun siya mga kasusno. Tapos may post dito, yung isang, parang post ito ng isang fan ni Catherine, mga kasambreros. So, si Wizard of One Kings. So, tapos picture ni Ma'am Kath dun nga sa Christmas party nila sa Bernardo family. So, which is definitely true, no? Si Lord lahat ang may bigay at may ang reason kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito. And then, ito, hindi ko ito na-flash kanina mga kasamaras, no? Dalawa sa mga kuha pa doon sa Amerika with Sir Alden, mga kasamaras, no? Of course, Fulkerson family. May isa dito na ang cute kasi si Daddy Bay lang yun. Parang masipag na ngayon mag-post, mga kasamaras. Si Alden, medyo tahimik siya, no? Kasi nag-iipon pa siya ng kanyang mga shots, mga kasambreros. And
busy siya sa kaka-update at saka kakatawag kay Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, di joke lang po mga kasembreros. Assumption ko lang yon. Dito, nasa labas din siya, naka navy blue at saka naka glasses. Parang nasa, hindi ko alam, nasa stoplight or parang something. Basta nasa gilid sila ng highway mga kasembreros, no? Parang may inaantay sila. If I'm not mistaken, ito yung nasa Tesla. Pero parang hindi eh. Basta, no? Nandun si Sir Alden mga kasombrero sa picture na ito. So, yun po. Tapos yung isa naman dito, kakulitan of course ng Fulkerson family. Iniwan nila yung cellphone, yung camera mga kasombrero. Ginawa rin nila ito sa sa London mga kasombrero. Tapos andito rin si Tita Jo of course, no? So, post ito ni Daddy Bay na kung saan ang naunang parang sipain kunwari or magpakita ng shoes doon sa camera sa cellphone sa sa baba, no, nakababa yung camera or nakano sa sahig or sa daanan. Tapos yun, dito namamasyal ang Fulkerson family dito mga kasombreros. So yun po, naka white shoes ang Fulkerson family, maliban kay Angel mga kasama si Daddy Bay, naka white shoes din po mga kasombreros. Ang cute lang na ang cute at ang kukulit nila mga kasombreros. So nakakahawa ang kakulitan niya Daddy Bay mga kasombreros. So nakakatuwa no, kasi halos lahat sila established. Yung mga kapatid din ni Daddy Bay, no, talagang may mga sarili silang kumbaga pa income or source of income mga kasombreros. So yun po talagang ang idea lang ng Fulkerson family. Tapos itong isa, parang compilation lang na mga highlights ng mga gawa or activities ni Alden ngayong 2025. So, di ba magto-2026 na. So, parang namaalam na siya sa 2025. Tapos, welcome 2026. So, good night. So, ganun siya mga kasombreros, no? Parang countdown kumbaga pa at saka compilation ng mga highlights. Sobrang dami, no? Kung highlight natin yung mga ginawa ni Sir Alden ngayong 2025, ay sobrang dami. So, yun po. And then ito, kahapon, one day ago, Glitz and Glow, naibalita rin pala niya, no, yung pagpunta ng Catherine sa Amerika, mga kasombreros. Catherine and Alden papunta na ng US. So, pero kahapon lang to, no, one day ago. Medyo na late lang siya mga kasos. Hindi na napigilan ang kilig, tuluyan nang lumipad si Alden Richards kasama ang kanyang buong pamilya patungong US. At ang mas matindi pa rito, susunod na rin si Catherine Bernardo kasama ang kanyang mamahal sa buhay. Ito na nga ba ang inaabangang bakasyon ng taon? Usap-usapan din ang naging pagbisita ni Alden sa Casa Bernardo, kung saan isang mamahaling Rolex ang iniabot sa kanya ni Kat bilang regalo. Ang yakapan at saya sa huling pagtitipon bago ang flight ay tunay na nakakaantig ng puso. Huwag palampasin. So ito, no, kagaya ng na-mention natin sa ating mga vlogs, ay hindi ito totoo, no, na sumama si Ma'am Catherine. Kung totoo man ay may mga ebidensya dapat, no, na lalabas mga kasunod. So ang mahalaga ay yun nga, no, parati rin natin sinasabi na they are communicating privately, and yung privacy nila, let's respect, and then kung saan sila masaya, no, igalang natin mga kasus bilang tayo po ay tagahanga, no. So yes, tagahanga tayo, but hindi natin kinokontrol at dapat kontrolin ang kanilang mga buhay at desisyon. So ang importante dito, masaya tayo, masaya sila. So yun po mga kasombreros, kasi ano naman natin yung masaya tayo kasi napagbibigyan na magkasama sila, tapos nababash naman sila or naiintriga. So tapos masaya tayo, so di ba? Parang unfair naman yun sa part nila mga kasombreros. So ang importante lang talaga dito ay masaya sila with their own families. And then ito, AI generated pero sobrang legit, oh. Para talaga siyang si Ma'am Catherine mga kasombreros. Kunyari nagsa-cellphone daw siya, tapos lumingon si attorney. Pero po ay AI generated, no. Sana okay lang yung ganto, pero not to the point na maglalagay na naman sila ng Mayor Mark Alcala or kung sino man dyan na may issuehan na naman siya Ma'am Catherine mga kasombreros. So 5-second video lang ito na AI generated mga kasombreros. Okay lang ko pag ganito lang siya, pero pag yun nga, no, nag-overstep na naman ng limit or ng bounds, kunwari maglalagay na naman sila ng partner, spotted, ganun.
So yun na po yung medyo technical foul mga kasembreros para sa mga Catholics at sa fans of course ni Ma'am Catherine na talagang nagtatanggol sa kanya, and she's just silent, no? Talagang hindi lang pumapatol si Ma'am Catherine sa mga issue kagaya nung kay Mark Alcala at na-spotted nga sila mga kasembreros. And then ito, dalawa sa ating last two items mga kasembreros. Filipino telenovelas, a fan of KB, shared her thoughts about Mark Alcala. That she's just a clout chaser and there's no way she's going to support him. She loves Kath, but that doesn't mean she has to support her dating choices. So yun siya mga kasembreros, no? As much as I love Kath, I will never like or support that mayor narrative. He's a clout chaser. So yun nga, no? Red flag kasi si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. I'm sorry, no? Pero yun kasi yung talagang nababalitaan mga kasembreros, and proven na marami siyang naging girlfriends mga kasembreros. Tapos last item natin dito, si Hazy, no, 3 hours ago, nag-congratulate lang siya kaya Ma'am Kath for having 20.6 million followers sa Instagram. Although matagal na naging 20.6 million ang followers ni Kath mga kasembreros, ay 3 hours ago lang siya bumati mga kasembreros, no, si Hazy na isa ring solid supporter ni Kath at ng Kath din mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kath din items, no. Pakinggan natin itong kay Sir Alden about pagiging mayor, tapos yung sa Casino Plus niya mga kasembreros. And then after that ay ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Itsura din. Black Christmas. Christmas plant na po. Christmas plant. Di ba pinag-usapan? 2026 daw, anong plan? 2026 plano. Tatakbo ka na ba ng mayor sa Santa Rosa? Walang tatakbong politiko. Hindi, okay na. Okay na ako dito. Tatakbo sa Manila. Sa Pananda din. Kikiran po ba kayo sa kanya? Laman. Kahit sumasakit ang kaso-kaso. Wala kang choice, di ba, din? Di ba? Umuulan pa rin sa Casino Plus Christmas ang Power Rain. Day 17 na. At tuloy-tuloy pa rin ang bagsak ng swerte. Everyday to hanggang January 14. Faster clicker, wins more. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito para ito sa mag-asawa, lalong-lalo na po mga kasembreros. Ang title natin ay Tunay na Mag-asawa. Medyo mababa ito, pero pakinggan natin mga kasembreros kasi kapupulutan talaga natin ng aral. Ephesians chapter 5 verses 22 through 33. Wives, mga asawang babae, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body, si Jesus Christ. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, mga asawang lalaki, love your wives, mahalin daw yung mga asawang babae, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He, Jesus Christ, might present her to Himself in church, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of His body, of His flesh and His bones. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife. Iiwan daw ng asawang lalaki at babae yung kanilang mga magulang. And the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife or his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So, ito mga kasembreros, alam kong
maraming issues ngayon sa ating society ng hiwalayan, ng mga awayan na mag-asawa, ng mga separation, divorce, and so on, mga kasembreros. Dito ay kinukumpara ng Diyos, no, through Apostle Paul, mga kasembreros, na ang babae ay parang simbahan ng Diyos. And Jesus Christ is the husband of the wife, no, or asawang babae, mga kasembreros. That is why yung mga asawang babae dapat magpasakop. Kumbaga, pasundin nila yung kanilang asawang lalaki na naglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga Christian husbands, mga kasembreros. Iba rin po yung kunwari, sinasaktan ka na ng asawa mo, ng asawa mong lalaki, binubugbog yung asawang babae, for example, or kailangan ng legal matters. So, okay rin po yun, mga kasembreros. Pero syempre, yung susundin mo yung asawa mong lalaki na nasa tama, no, yung ginagawa, mga kasembreros. So, pag hindi mo na ibig sabihin na tinuruan ka niya mag-addict dyan, sorry po sa term, ay mag-addict ka rin, no? So, hindi po ganun. So, as to the Lord, sabi dito, wives, submit to your own husbands as to the Lord. So, for the husband is the head of the wife. So, dito, it also speaks about the authority of the father. The authority of yung tatay ba sa loob ng tahanan. That is why, tama naman sinasabi na equal, no, ang rights ng babae at lalaki, or asawang lalaki at asawang babae. But when it comes to Christian living, ang lalaki dapat yung nasusunod, mga kasos, kapag meron siyang wisdom at saka proper direction from the Lord. Kasi kapag ang husband natin ay walang proper wisdom, walang fear of the Lord, walang pagmamahal sa pag-ibig sa Panginoon, mga kasos, so ang tendency ay wala siyang hindi niya na susunod at nagagawa ang kalooban ng Panginoon, because he himself has no knowledge or wisdom na nagmumula sa Panginoon, mga kasos. That is why it's very important na yung asawang lalaki ay God-fearing, no? Meron siyang malalim na pananampalataya at malalim na relasyon sa Panginoon, mga kasembreros. Kasi nga, you cannot lead your own family in a godly way, no, sa pamamaraang gusto at naayon sa kalooban ng Panginoon, kapag wala kang kung ikaw mismo hindi nagbabasa ng Biblia, kung ikaw mismo hindi ka sumasamba sa Panginoon, kung ikaw mismo wala kang time sa panalangin, so you cannot be a good example or right example sa iyong mga anak, sa iyong asawang babae, if you yourself has if you yourself have no wala kang tamang guidance at wisdom mula sa Panginoon, mga kasembreros. So, we're talking about yung mga kinasal na mag-asawa dito, mga kasembreros. Kasi hindi dito kasama yung mga nagli-live-in lang. Kasi hindi naman sila mag-asawa na may tuturing, mga kasembreros, no? Dapat ay may basbas ng Panginoon sa simbahan, mga kasembreros. So, kasi kapag ang mag-asawa or ang mag-partner, live-in partner, nagsasama lang without the blessings from God, basbas sa simbahan, ay hindi po yan, hindi yan kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. Especially kapag sila po ay gumagawa ng immoralidad or sexual immorality, mga kasembreros. This verse highlights the profound connection between a husband and a wife in marriage, drawing parallels to the relationship between Christ and the church. So yun kinumpara or inalimbawa ni Apostol Pablo yung relasyon or connection ni Lord Jesus Christ sa kanang church, tayo yon, and then yung mag-asawa, mga kasembreros, na babae at lalaki. Husbands are called to love their wives with the same level of selflessness and devotion as Christ sacrificially loves and cares for the church. This kind of love is not focused on receiving but on giving and serving the needs of one spouse. So kasi sa mag-asawa, hindi rin siya parating healthy kapag tanggap ka lang ng tanggap. Kunwari sa asawa mong lalaki, gusto mo parating tumanggap na lang sa kanya ng tumanggap ng love, tumanggap ng pera, ng budget, tumanggap ng care, tumanggap ng concern. Ikaw bilang asawang babae, you also have the responsibility to love your spouse, mga kasembreros. So hindi lang dapat give and take, no? You give, you also take, you give, you also take, you give, you also take. Pero nasa mindset dapat at belief ng isang tatay na he must provide, he must be the leader, he must be siya yung haligi, no? Kung kaya siya tinatawag na haligi ng tahanan, mga kasembreros. So ang ating tatay, and ako po kasi
ay lumaki ako walang tatay, no? 5 years old pa lang ako nung namatay ang tatay ko. That is why sa mga tatay dyan at sa mga anak na may tatay pa ay dapat pasalamatan natin ito. And sa asawang babae na meron pang asawang lalaki na buhay pa, nakabiyak ninyo ay dapat na pasalamatan ninyo. And especially dapat magkaroon sila ng personal relationship sa Panginoon, mga kasembreros. So, wives are encouraged to respect and submit to their husbands in the same manner. This does not, sige, makinig tayo. This does not mean blind obedience, but rather a mutual respect and partnership within the marriage. So, hindi siya blind obedience na parang minsan yung mali niya, susundin mo pa rin kahit na mali na kalaglagan at saka kapahamakan, mga kasembreros, ang abutin. Or hindi siya intentional. Dapat intentional yung pagsunod because you're respecting or ginagalang mo ang kasal, ang sagrado, ang sacredness ng kasal, mga kasembreros. Husbands and wives can cultivate a strong and harmonious relationship that reflects the love and unity between Christ and the church by understanding and fulfilling these roles based on love and respect. So, love and respect. So, naalala ko yung sinabi ni Alden na sa magpartner, hindi lamang siya, sa relationship, hindi lamang siya love dapat may respect, mga kasembreros. Yung dalawang ito, kapag nagsama, no, at saka present sa isang relasyon, especially sa mag-asawa, mga kasembreros, ay talagang lalago at magtatagal, mga kasembreros, ang mag-asawa. So especially, no, kapag ito ay kinasal na sila, of course, ay magtatagal habang buhay, mga kasembreros. Have you ever reflected on how your actions and attitudes in your marriage reflect the love and respect that Christ has for His church? How can you cultivate a relationship with your spouse that mirrors the sacrificial love and mutual understanding, mga kasembreros, no? So, yun po. So, kailangan, talaga, kasi kapag nandyan yung love, papasok din yung understanding, yung humility, yung respect, mga kasembreros, sa ating buhay mag-asawa, mga kasembreros. So, consider a couple who embraced these principles, witnessing a transformation in their marriage as mutual respect and sacrificial love became their guiding principle. So, sacrificial love, mga kasembreros, no? Hindi ito yung yung pag-ibig na driven or motivated by envy or motivated by hate or motivated by selfishness, but motivated by selflessness, mga kasembreros. Their journey serves as a tangible example of how embodying the virtues outlined in Ephesians chapter 5 verses 22 through 33 can lead to a stronger, more loving relationship, echoing the beauty of Christ's love for the church. So, sa conclusion, mga kasembreros, ay let us reflect, no, yung profound wisdom na nakapaloob dito sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 33, mga kasembreros, inviting introspection into our own relationships. May we seek a deeper understanding of love and submission as exemplified by Christ in the church, and embark on a journey of growth and transformation in our relationship. So, sa panalangin, sa pag-Bible study, yun talaga. Ako po ay buhay na patotoo kapag ang isang pamilya, kahit hindi man mag-asawa, ay mayroong Bible time talaga sa bahay. Tapos, of course, no, sinusunod yung Biblia or salita ng Panginoon, mga kasembreros. And come to think na yung pagpapakain natin yun sa ating kaluluwa, no, sa ating soul, mga kasembreros, yung ating physical body 3 times, no, na kumakain araw-araw, minsan ay may merienda pa na 2 beses, so 5 beses. Pero yung ating kaluluwa, dapat pinapakain din natin, no, minsan nga 1 beses lang sa isang araw. Tapos sa Sunday, mga kasembreros, iba 1 beses lang sa isang linggo talaga nakapagpapakain ng kanilang kaluluwa, mga kasembreros, which is not good and right, mga kasembreros, sa harapan ng Panginoon. Dapat ay meron tayong Bible time talaga sa araw-araw, because that's our spiritual food and guide as well, no. Yun yung ating yung instructions, yung turo ay dapat na sinusunod natin, mga kasembreros. Alright, so yun lamang sa ating Word of God, no. Ito po ay dedicated sa mga mag-asawa na mga kasembreros. Salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and right mindset and right belief and wisdom
when it comes to marriage, mga kasombreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasombreros, and paalam po. I love you.